Former PNP Chief Nicolas Torre tinanggal sa pwesto dahil umastang Pangulo. Malinaw sa naging speech ni John Vic Remulla sa kanyang press con kaninang umaga na wala umanong nilabag na batas si Torre, pero sinibak pa rin siya bilang general ng PNP. Kaya naman lumulutang din ang espekulasyon na ang rason kung bakit sinibak si Torre ay dahil sumobra na umano ito sa kaangasan at umaasta ng presidente ng Pilipinas. Kaya bangan ni Torre, tinapos ni PBBM. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Magugunitang naging trending ang isang video na kung saan makikita si Torre na sakay ng Land Cruiser at mayroon pang blinker nang umattend ito bilang guest of honor sa festival ng Tuguegarao City. Ngunit ayon sa batas, tanging ang presidente, vice presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice lamang ang pinahihintulutan na gumamit nito. Saad naman ni Senator Bato de la Rosa, goes to show na walang forever. That's the reality sa serbisyo. Anytime, you can be relieved. Ang daming pangyayari ngayon, ha? Parang nalunod nga ako sa mga daig pa ang baha. No, Kaya pala walang pasok. Bakit? Di ba dineklara ng DILG kahapon pa na Metro Manila at maraming mga probinsya ay walang pasok today. Tama, tama. Pagka lumabas ka naman, parang sinabi mo na, bakit kaya dineklara walang pasok? Parang pwede naman pumasok. Diba? Parang gano'n lang. Yung pinakamalakas ngayon yun eh. Ticket, as in totally ambon. Oo. Yun pala, kaya ganoon, ay may mga announcement na magiging kalamidad. Ha? Bagyo. Nako! Sa lakas ng dating. Ayun naman pala. Marami ang nauga, no? Marami. Akalain mo nga naman, gano'n na nangyari. Unahin na natin. Huwag na natin patagalin. Unahin na po natin. Magpaligoy-ligoy pa. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Nabigla po ang marami. Maging ang Campo Crampe ay umabot hanggang dito sa Quezon sa Circle. Wow! Ang salitan, sa lakas ng ugong, umabot daw ng Circle eh. Ganon ba? May bantakin mo, alas 8 ng umaga eh. Nang ideklara ng Malacanang sa pamamagitan po ng liham na Executive Secretary Lucas Bersamin na ang ating PNP Chief Nicolas Torre III ay nirelieve. Nirelieve sa kanyang posisyon bilang PNP Chief. Ang nakalagay doon totally sa words ay relieve. Relieve. As pagliwat sa Tagalog, sinibak. Ganun ba yun? Kaya pinalitan. Pinalitan. Sibak ay axe. Axe. Ayun, pinalakol. Pagka-relieve ay pinalitan. Parang ganun nga. Binigyan ng gamot sa sakit sa ulo. Pampalubag-loob. Relief. Pain relief. Oo nga, depende nga sa. Siguro, sumakit ang ulo ng Pangulo. Kaya niya nagawa ito. Ano ba daw ang nangyari? Walang nilabag na anumang batas. Walang nilabag, as in totally, walang kaso, etc. Kundi ang pinakalundo ay prerogatibo po ng Pangulong Bongbong Marcos bilang appointing authority na pumili ng bagong PNP Chief. Ayun. So wala siyang kaso? Wala po. Pero ano ang nagtulak sa Pangulo? Hindi pala nagtulak. Ano nag-udyok sa Pangulo? O sino? O sino ang nag-udyok sa Pangulo? Na palitan. Kasi kung wala naman palang di ba? Bagamat, tama naman yun, sabi ni Secretary John Vic Remulla, karapatan ng Pangulo na pumili kung sino ang niyang gusto na magiging PNP Chief. Oo. Diba? Kasi siya ang appointing authority. Yun na nga. Hindi mo naman pwedeng questionin yun. Mukhang doon natapos ang pagdadahilan, pangangatwiran, o kasi hindi talaga pangkaraniwan eh. Son. Lalo na kung unang-una ay katatalaga pa lang. Kaya lang ba siya inilagay? 2 buwan. Halos magkatatlong buwan. Magtatatlong buwan Halos pa lang. magkatatlong buwan pa lamang. At hindi pa siya masyado nakakapagsimula. Hindi pa nga. Ang nilaunch pa lang niya, yung 3-minute response eh. Oo. Pero siyempre, kapag may ganyang pangyayari, hindi natin maiwasan na tumingin o balikan ang mga naunang eksena, di ba? Mula nung siya talaga? Oo, pagka nanood ka kasi ng pelikula, pagka nakita mo, bakit nagaganyan? Nagtatanong ka, di ba? Sasabihin nung nanonood, baka hindi mo pinanood yung episode 1. O kaya hindi mo nakita yung nangyari sa episode 2. Pero ibig sabihin, may mga nauna kayang dahilan nag-trigger sa Pangulo? Imposible namang wala, no? Pagka walang dahilan, basta-basta na lang, sasabihin mo, ano ba naman klase?
Di ba? Oo nga. No? Meron yan. Ano bang nakita mong mga kadahilanan? Doon tayo sa episode 1, Jen. Okay. Ang episode 1 po ng kwentong ito, bago siya italaga, ay lahat ng iutos sa kanya ay na-accomplish niya, di ba? Yes. Oo. Huwag na natin isa-isahin pa. Puntahan yung Davao, may iniresto doon. Dito sa Villamor Air Base, meron siyang pinakamahirap arestuhin, na-aresto niya. Totoo. Yun ang challenge sa kanyang career, no? Pagkatapos ng mga eksena na yon, ang sumunod na episode ay naitalaga sa PNP chief. Doon na niya itinalaga ang lahat ng mga gusto niyang gawin, di ba? Ang problema, nung matapos ang episode 2, sa episode 3, meron siyang nagawa na naging questionable. Hindi lang sa ilang nagmamasid, lalong-lalo na doon sa mga tao na dapat ay tinatanong niya muna bago siya gumawa ng hakbang. Ganon, Ito yung ginawa niyang pagpapalit sa number 2 ng PNP chief, ha? Yung kay General Tateng. Si General Nartates, Melencio Nartates. Oo, General Jose Melencio Nartates Jr. ay inilipat niya ha? Ang number 2, ibig sabihin, sa ranking, ito yung Deputy Chief for Administration. Pinakamataas. Pangalawa sa kanya. Pero inilagay niya sa Mindanao. Daipo, Mindanao. Medyo malayo-layo. Kapalit nung si General Banak. Parang sinabi mo na doon ka muna, parang ayaw kitang makita rito. Mukhang yun ang isa sa naging dahilan. Kaya nagkaroon na ng mga... Anong tawag dito? Nag-snowball na yung... May friction. Hindi na naging maganda yung relationship. Na yung pangyayari yun ay sinansala ng Napolcom, Siya bilang PNP chief, ay sinabi ng Napolcom, teka. Wait. Yes. Huwag mo ipatupad dyan. Ibalik natin, etc. Kasi hindi ka humingi ng clearance sa Napolcom. Na dapat, pag kami gaganyan kami, authority ang binibigay ang Napolcom, tapos may pirma pa ng Pangulo. Ayun. So parang ang sinasabi nila dito ay don't tawag dito? Huwag kang gagawa ng sarili mo lang, ha? Huwag kang magsasariling kalooban. Kasi ang PNP bilang uniform personnel, meron yan chain of command. Yes. May chain of command. Ano yan? SOP yan sa PNP. Totoo. Hindi niya nasunod yun. At hindi naman siya tinanggal, diba? Kasi may nagpatuloy ang kwentong ito. Nakalipas sa ilang linggo. Si General Nartates, ibinalik. Hindi sinunod yung utos niya. At inilagay siyang number. Yun kaya pinakamabigat na dahilan yan? Bakit siya natanggal bilang PNP chief? Kung ako ang presidente, Jen, ay pwede kong gawing dahilan yan. Kasi parang insubordination. Ganun. Pwede ngang mapailan Sabi nila, parang ang liit naman ng kumpara sa mga naging accomplishment ni General Torre. Siyempre, Jen, kung ikaw naman si General Nartates, tinanggal mo, di ba? Tapos binalik, nangangahulugan na merong hati dyan. Merong hati kasi halimbawa, ako yung Napolcom dyan, ha? Tapos, tinanggal mo si Nartates. Sa akin naman, okay lang walang problema kung tanggalin mo yan o ano. Ang sa gagawin ko lang dyan, PNP chief, hingi tayo ng permiso kay gano'n. Ayusin nila yan internally. Di ba? Nakita mo yung internally. Pero kung ikaw ay may something, hindi natin malaman kung relationship or ano man kay Nartates na tinanggal mo at ibinalik mo, ibig sabihin na yung relationship na yon ay naging dahilan para bang nagkaroon ng lamat. Nagkaselosan na. Pero yung kayang lamat na yun umabot hanggang Malacanang. Kasi sabi ng iba, hindi, parang lamat lang yan between PNP chief at saka John Vic Remulla. Ang problema, Jen, may episode 5 pa. Teka. Parang hindi ko alam yung episode 5 na yan. Ito, panoorin natin. Ganon? Ito yung nag-viral bago itong pagsibak pwede sabihin nila, pwede itong pakasing palakihin dyan. Sa mga sumusubaybay, puro maliit na bagay lang. Oo nga, maliit sa atin. Pero kung dun sa mga nagsasabing, hindi, dapat, di ba yung halimbawa, galit ka kay General Torre. Lahat naman kasi ng maliliit, pwede mong palakihin. Totoo yan. Di ba? Depende sa nagpaparating yan Minsan gauudla. Boss, tingnan natin. Ano ba yan? Ito kasi nag-viral din ito. Anong ginawa ni General Torre? Ito na. Sige nga. Tingnan natin ang viral video ni General Torre. Yan ba yung sa yung sa Cagayan? Ayan, hinahanap ng production staff ano ba yung gusto sabihin ni Nelson? Nako. Eto na. Daig pa raw ng presidente yung Oo. combo. Kasi doon pa lang sa wording na yun, Jen.
Uy, dinaig mo pa ang presidente. Parang inuurot mo yung... Ganon. Di ba? Di ba, hindi ka ba, parang sa akin, Jen, parang na ano siya dun na... Tinama ng ego, ganon? Hindi. Parang, ano ba tawag dun sa plant? Yung parang na-set up. Di ba? Kasi parang na-set up ka na, okay, ito gawin nyo ha. Pagdating nyo dito, umikot-ikot yung lahat ng mga, para kita sa video. Yan, Yan. Tinga, ha? Mobile ng PNP? Ayan. Yung muna, mga motor. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grabe, ang dami. 6 na motor. Tapos, patrol car, 1. Tapos meron pang 2. Ito, madami. Nakasakay. Meron pang sa likod, 3. Tapos, ang sumunod dyan, ay sino nga ba ang... Sino ba ito? Minabaka pa na ito? Meron bang malaking... Si Secretary Gibo Teodoro siguro to, Defense. Nung una kong nakita ito, akala ko, Pangulong Bongbong. Bulletproof na ano to? Ano ba yan? Land Cruiser. Sino pala to? May tugtog pa yan eh. General Nictore! Si PNP Chief. Yan ang sinasabi ko. Yan ang may tugtog. Ako naman, bilang PNP Chief, at saka pagiging controversial niya, Nelson, kung ang pag-uusapan ay security, siguro sa threat, parang over ba yan sa tingin mo? Mukhang nag-over kaya? Sa pananaw natin, Jen, sa akin, wala nang problema eh. Oo nga. Kasi PNP Chief yan eh. Oo. Pero, kung ikaw nga ay mayroong mga gustong gawing kwento, gusto mong iparating sa Pangulo, lahat na lang pwede mong gawin, di ba? At ako naman, Jen, ang Pangulo kasi prerogative niya talaga yan eh. Ha? Pagka nakita niya na mukhang... Kasi ang Pangulo... Ito Jen, ha? Ang Pangulo ngayon, ang kaibahan niya dun sa mga nakaraan niyang mga engagement, nakikinig ang Pangulo ngayon sa taong bayan? Sa taong bayan. Yung magsumbong sa Pangulo? Kaya kami magsumbong sa Pangulo eh. Hindi ko ako Pangulo, sabihin ko, okay lang yan, parang wala. Ganun. Kung isolated lang sana ito. Kung ito sana ang nangyari lang. Okay. Kaya lang matatandaan na nauna nga yung episode 4 na sinabing, Pangulo, nagsasariling kalooban na yung bata mo. Hindi ka na sinusunod. Yung PNP chief? Kaya hindi natin masisisi ngayon ng presidente na magpalit. Kasi meron pang pangatlong dahilan niya, Jen. Ganon? Episode 3 to? Kasi parang, siguro iniisip niya, si Torre ay marami ring, kumbaga sa mga galit sa kanya. Siyempre, galit dyan yung part ng mga Duterte, di ba? Totoo. Yung mga supporter. So, ang nakita niya rito ay wala sa aking ganyan. Hindi ngayon politika, wala na tayo. Hindi ko pinupolitika si Duterte. Kahit ikaw pang napakulong, kung nagkamali ka, tanggal ka. Pero ako naman sa kabilang banda, Nelson, para sa discussion lang. Kung ako naman bilang PNP chief, baka magsalita ng hindi magaganda yan. Si PNP chief? Oo. Hindi, lalo siyang napapak. Nautusan na. Baka magkaroon pa ng compromise yan. Alam mo naman, marami ding malilikot ang isip ngayon. Kasi sabi niyan, para wag ka na magtampo, PNP Chief Nick Torre. Di ba? Wala namang NBI director ngayon baka pwedeng ikaw na. Di ba? Para wag ka na para naman maglubog ang kalooban mo. Sabi nga nila, wag tayo maging masyado judgmental. Yan, Kasi baka bigyan siya ng mas mataas na posisyon, di ba? Pwede rin. Nanganganibaan niya ang kanyang posisyon ni Manny Bonoan bilang DPW Secretary, baka ikaw ang ilagay. Di ba? Sabi ni, hindi mo na ako kikibo, sabi niya siguro. Siyempre nakikiramdam yan Kasi at saka Nelson, hindi natin may pipigit ang ating mata. Malaki ang naging papel ng PNP Chief sa kasalukuyang administrasyon. Hindi nga natin talaga may tatago yan. Dahil sa kung utang na loob nga lang ang pag-uusapan, di ba? Naman. Naging mabuting sundalo din naman yung mama. Kasi inutusan ninyo, di ba? Sana inutusan nyo na, wag ka muna di ba? Wag ka muna magre-revamp, ha? Baka sinabi siguro, wag mong wag kang gagalaw dyan nang walang dapat binrip nyo ninyo. Totoo. Kasi sumusunod naman siya, di ba? Kasi kung sabi nila, bakit? Pwede bang maging NBI chief si Nicolas Torre? Pwede. Walang yan. Mayroon na pong ganyan dati si General Wicoco. Oo. Dati pong opisyal ng PNP, retired general, naging NBI director. Di ba? Sino pa? Pwede ba siya maging DPW Secretary? Pwede. Pwede rin. Si General Ebdani. General. PNP chief din yan. Oo. Di ba? At saka karamihan po ng PMAyer, may kaso, may ano po yan, hindi kaso. May subject po yan ng civil engineering. Yes. PMAyer po. Kaya naman, halimbawa dyan, pwede naman siya maging chairman ng Philippine Sports Commission. O kaya ng Philippine Boxing Council of the Philippines. Teka. Bakit tayo napunta? Kasi na boksingero yan. Champion nga pala si General Nictor, di ba? Di ba? Nanalo Bagamat hindi sumipot yung kalaban, panalo pa rin yun. Nga, title holder pa rin pala siya.